Sabit din talaga itong media na to. Anong gusto mo? Yung pagiging religious ng tao, Sunday lang. Naging religious na tayo. Para bagang, hindi tamang pag-usapan yan. Pag Sunday lang yan. Hoy! Ang paniniwala is nasa buhay yan araw-araw. Ito nga, ang ganda example ni Jesus Escudero. Ito yung lagi ko sinasabi sa inyo to eh. Di ba? Yung box populi, box populoy. Di ba yung mga ganyan-ganyan? Hindi ako naniniwala doon. Bakit? Marami. Doong panahon ni Kristo, marami at karamihan sumisigaw na ipako siya sa krus. Do you mean that's the will? Hindi ho. Ibig sabihin ba, dapat sundin natin yun? Although natupad dahil nga sa kasalanan ng tao. Dahil sa human sin. Kaya natuloy ang pagpako kay Kristo. Kaya alam, may example na ho tayo. It doesn't mean maingay. It doesn't mean mas sumisigaw ang tao. Yan ang dapat nating sundin. Tapos sasabihin, bagyo religious na tayo. So ano yun? Doon ako nabuisis sa komento ng babae. Tingnan mo pakinggan nyo. Libro ko, hindi Pangalawa, babalik tanawan natin ng panahon ni Jesus. May clamor na pako siya sa krus. Hindi naman ibig sabihin nun, totoo, tama yun. Naging religious naman. Naging religious tayo. Parang dirin-diri ka, Huwag ka magsisimba sa linggo, Dirin-diri ka dun Huwag ka magsisimba! Dapat sa'yo itaboy sa simbahan Ayaw mo religious, di ba? Huwag ka dito! Ayaw mo pag-usapan na reliyon O ayaw mo maging basihan natin ang buhay ayon sa Biblia Linggo lang pala gusto mo Ano ka, Christian Sunday? O Sunday Christian? Mamili ka doon sa dalawa. Lang, sir. Sigilan yung clamor. Just to make it clear lang, sir. So parang malinaw lang, sir, ngayon, ang kikilalanin nyo lang na magkocompose sa inyo, Supreme Court. Alam ko namang sabihin kong hindi. Ikaw naman. Diba? Kahit pag magkaroon ng clamor. Sino ba kasi nagtatanong na yan? Your definition of clamor, Supreme Court pa rin, sir, yung susundin nyo. Ang susundin namin kung ano ang tingin naming tama at dapat, hindi ko anong gusto ng mga may kulay at partisano ng mga grupo at tao, pabor o kontra sa impeachment. Ilang beses ko nang inuulit yun. Yung nagsampa ng kaso para i-compel kami, klarong tutol ayaw kay VP Sara at gusto na siyang ma-impeach. Yung nagsampa ng kaso ngayon, laban sa Kamara para questionin naman yung proseso ng Kamara, klarong ito lang mga kababayan, simple lang sinasabi ni Jesus Escudero. Idaan natin sa tama. Pag-isipan natin na maigi. Siguraduhin natin planchado. Bakit ba kasi nagmamadali? Utos ba sa inyo yan ni Speaker? Ate, ba't ka nagmamadali? Ano mang clamor yun? Isang tao lang yung nagpetition Tapos 4 lang yung sumulat. Kano naging clamor yun? Pina-high blood mo ko Tapos magagalit ka pa ngayon pag kumuha ng wisdom from the scripture. Huwag ka magsisimba Huwag ka magsisimba talaga, So, mga kababayan, alam na po natin ang gagawin natin. Subscribe, click the notification bell, and especially, share nyo sa mga kaibigan nyo. I-PM nyo sa kaibigan nyo itong YouTube natin, Maging aktibo tayo kasi tayo na lang magtutulungan. Pag hindi pa tayo nagtulungan, wala mangyayari sa atin. I-share natin tong video, sa mga friendship natin, Okay? Ito na nga, mukhang finish na. Ika nga, game over. Bakit kanyo? Kasi po, itong impeachment na ginagawa ko kay VP Sara, alam naman po natin, ito'y pamumulitika at panggigipit lamang sa kanya at paninira lamang po sa mga Duterte. At ito na nga, si Pangulong Duterte mismo ang magiging abogado. Kasama ho sa pumirma, mga kababayan, si Pangulong Duterte. Pero bago yan, pag-usapan po muna natin, ano ba itong kasong o sinampa sa Supreme Court?
Bakit pinatitigil? Ano ho ba ang dahilan ho niyan? Alamin po muna natin. Ito. Balita, naghain ng petisyon ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court para questionin ang proseso ng Kamara sa impeachment laban sa kanya. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, ano ba itong pasihan ni VP Sara dyan sa paghahain niya ng petisyon? Ruth, kini-question ni Vice President Sara Duterte ang naging proseso ng impeachment laban sa kanya ng Kamara. Iginiit ng bise na nilabag ng Kamara ang saligang batas sa paghahain ng impeachment complaint dahil hindi nito agad inaksyonan ang naunang 3 impeachment. Yon. So ito yung pinapaliwanag natin kagahapon, di ba? Na sabi ko nga sa inyo, panoorin nyo po yung aking video kahapon. Umaga ko in-upload dyan. Panoorin nyo po yan kasi nandyan yung paliwanag ni Atty. Torion at ng kanilang grupo. Ay, kasama pala ako doon. Atty. Torion at ng aming grupo na nagsampa sa Supreme Court na sinasabing ito ho ay pinatitigil dahil ito po ay mali, illegal na ginawa ng Kamara dahil hindi nga po dininig yung unang 3 impeachment complaint. Dapat inuna muna yon at bago ho itinuloy yung pang-4, kaya lang ho, ang ginawa nga ho nila ay pinastrack na ho nila doon sa pang-4 tapos para hindi makuha yung unang 3. Mga kababayan, importante ho yan sa batas kasi hindi pa pwedeng sunod-sunod ang reklamo ng impeachment. Kailangan may pagitan ng 1 taon. Yung dating impeachment, dapat to dininig na kagad noong palang Disyembre. Pero pinaliban ho nila. Alam nyo naman po, eto ho, hindi, alam mo naman mga congressman natin, yung iba dyan, yung karamihan dyan, bobo. Karamihan dyan, hindi abogado. Karamihan dyan, nagmamagaling. Yan ang totoo. Wala akong biro dyan, mga kababayan. Yan ang katotohanan. Karamihan po dyan, mga ano lang, parang napulot mo lang sa kanto. Diba? Lalong-lalo na yung mga wild. Kaya nga ito, mga kababayan, ito rin po yung sinasabi ngayon ng abogado ho ng ni VP Sara Duterte na mali ang ginawa ninyo, hindi tama yan, kailangan yan na itigil dahil bakit yung 4th impeachment complaint na kaagad ang may violation, ika nga. Pagpos ay yung ika-4 na impeachment complaint ang kanilang ipinasa sa Senado. Sa kanyang petisyon, hiniling ni VP Sara sa Supreme Court na maglabas ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction para pigilan ng Senado sa naisagawa ang impeachment trial sa kanya. Paglabag daw sa saligang batas ang proseso ng impeachment sa Kamara dahil isang impeachment lang ang pwedeng ihain sa impeachable official sa loob ng 1 taon. Inihain ng bise ang petisyon sa sunod ng paghain din ng petisyon ng ilang kaalyado ng mga Duterte laban sa impeachment. Ayun, sunod-sunod na. Naku, yari kayo ngayon. Pero ito, mas matindi ito. Si Digong mismo, si Pangulong Duterte mismo ang abogado. Samantala, nanindigan naman si Senate President Chito Escudero na hindi magpo-convene ang Senado para... Ayan, kasi ang dami yung nagpipilit daw sa kanya. Ang dami yung nagpipilit daw sa kanya na i-convene na. Kasi, di ba, sinasabi nga niya, sa June na, yung sa 20th Congress na ang ating pag-usapan po yan. Hindi pwede yan ngayon kasi kailangan ng plenary. Kailangan po muna silang bago madire-diretso dun sa impeachment trial. Okay? Marami daw sabi, di umano. Mamaya sasagutin yung Chis Escudero yan. Marami daw. Tablado yung mga media dyan na atat. Alam mo naman yung mga media, matindi palaman yan Alam mo naman yung mga media na yan. May may retainer siya mga yan May retainer siya sinusuot sa ngipin. Hindi, may mga retainer siya Hindi natin alam kung sino nagpupush niyan. Impeachment trial ni VP Sara habang nakareses pa ang Kongreso. Giit ni Escudero, hindi dapat madaliin ang impeachment proceedings dahil kailangan maging maingat sila sa paghawak ng kasong ito. Ayaw raw ni Escudero na magpadalos-dalos dahil baka ma-technical sila sa proseso at ma-question pa sa Korte Suprema. Ayun, mabuti pa ito si Chis Escudero Hindi hindi ako sold totally diyan kay Chis Escudero Pero kahit pa paano, nag-iisip naman po. Sabi niya, wag natin madaliin kasi pag padalos-dalos, parang yung ginawa niyo sa Kamara. Di patong-patong kayo ngayon na kaso dyan, patong-patong kayo ngayon ng petition sa Supreme Court, di ba?
patong-patong kayo ngayon dyan. Kasi nga, minadali nyo tinarantado nyo yung due process para mabilis ang takbuhin yung impeachment na yan. So inimpeach nyo kagad si VP Sara Duterte even without going through the due process. So ano nangyayari? O di puro petition ngayon sa Supreme Court. Kayo ngayon, buti na lang itong senador na to, itong Senate President, sabi niya, easy lang. Chill, Brad, chill. Alam mo naman, may date pa kami ni Hart. Di ganun ba? Ikaw naman, masyadong intrigera ka Inggit ka lang, porket may heart siya. Hindi kasi, yan naman talagang dyan. Huwag nyo kami madaliin. Ayusin natin to, idaan natin sa tamang proseso, baka ma-technical kami. Kasi alam mo, tama siya Pwedeng ma-technical sila pag ipilit niya yung plenary ngayon. Break na Tapos na ipipilit nyo pa Mas masakit pag pinipilit mga kababayan. Kailangan wag natin pilitin. Daan-daan lang sa simula. Sinasabi ko na sa inyo mga kababayan, wag ko tayong namimilit ng kapwa. Pag sabi nga, pag hindi pa hinog, wag muna nating pitasin. Ika nga, di ba? Yan yung sinasabi, simple-simple niya sa mga magsasaka natin di ba? Tama po ba ako, Lenny Robredo? Magsasaka sa tubig. Hindi. Di ba? Wag mong pipitasin hanggang hindi pa hinog. Parang ganun din sa mga sa mga mangingisda Pag hindi pa malaki yung isda, wag mo munang kunin, wag mo munang hulihin. No, 'di ba? Antay mong maging hinog. Ito kasi minamadali. Hindi ko nga maintindihan ito mga kababayan Ito mga tarantadong congressman na ito. Mantakin mo December pa lang meron ng impeachment na complaint. 'Di ba? Tapos sabi sa batas, sabi sa rules, ika nga sa rules nila, kailangan maibigay kagad sa speaker. Mahina, 'di ba? Mahina siguro. So ang ginawa nila, nagpa-hearing muna sila, 'di ba? Yung mga EJK hearing, Quadcom hearing, at saka yung Chihuahua hearing, 'di ba? Nagpa-hearing muna sila. Inantay muna nila. Tapos nung umabot na sa 4th, tsaka yun ang kanilang ginawang impeachment o ginawang basihan ng impeachment nila, yung pang-4. Paano mga kababayan yung una, pangalawa, pangatlo? Wala. Hindi ho nag-iisip to mga ulul na ito na yan ay hindi tamang proseso. Maling proseso yan. Hindi ko nga alam bakit. Wala ba mga abogado sa mga ito? O talagang atat obsessed lang sila kay VP Sara Duterte para mga walang abogado sa mga ito, no? Para silang mga atat na gusto nilang matanggal si VP Sara Duterte para maging Vice President yung peking Panginoon nila dyan. Pag naging Vice President yun, sigurado tiba-tiba na naman ang aming mga budget. Tapos bakalay mo may mangyaring hindi maganda at maging presidente yun. Di ba? Yung galawan nito mga congressman ito, talagang mga mukha kayong pera. Mukha kayong pera talaga. Kung hindi naman dahil sa pera, hindi nyo gagawin to. Sigurado ako, hindi nyo gagawin ko to kung hindi dahil sa 150 million. Kaya huwag tayo maglokohan. This is the most masasabi nating dangerous maneuver sa inyong political career. Yan po ang pinaka-risky, di ba? Yan po ang pinaka-risky na ginawa ninyo sa inyong political career. You know until now. May nagkwento nga sa akin mga kababayan hindi ko na lang sasabihin, pero sa rally daw ni Marcos, lalong-lalo na daw doon sa Davao. Yung rally ng mga senador niya, wala. Tangina, hindi daw pinapansin. Walang pumapalakpak. Alam mong pinadala lang ng mga barangay captain. Alam mo kasi uso yan mga kababayan, sa mga rally, ang aabutan mo lang dyan yung mga barangay captain. Tapos yung barangay captain, bahala. Siguraduhin mo, may attendance yan. Baka kala ninyo. Siguraduhin yung meron kang 100. Attendance niya 100 yan. Pauupuin niya 100. Pati nga pulis, di ba, pinaupo na Ang palusot nila, intelligence lang. Surveillance lang. Pero nandun sila sa isang area. Di ba dapat pag surveillance kakalat sila?
Hindi, nandun lang sila sa isang area. Ibig sabihin, pandagdag talaga. Hindi surveillance yun. Tayo pinagloloko tayo nitong PNP na ito eh. Huwag naman ganun. Kung kaya niyong budulin yung mga tanso, yung mga tatanga-tanga loyalista, huwag kami. Ngayon nga, sabi nga nung nagkikwento sa akin, sabi, wala talaga. Walang pumapalakpak daw. Hindi daw naghihiyawan. Lalo na sa Davao Oriental ata. Di ko sure kung saan yung rally na yun. Wala daw. Basta Mindanao yun. Wala daw talagang napalakpak. Talagang malungkot daw. Nagmukhang tae nga daw yung mga performer dun eh. Yun na yung kwento. Alam mo sabi ko, yan naman, kitang-kita naman sa mga video yan eh. Di ba? Panay ang kaway ng isa dun. Pati dingding kinakawayan eh. Kaya tuloy nasasabihan kang bog siya eh. Hindi, alam mo. Kaya ka nasasabihan na sabog eh. Paano pati ba naman yung dingding kawayan mo? Oy! Okay lang kayo mga anay? Okay lang ba kayo mga gagamba dyan? Ay kayo mga butiki. Masaya ba kayo dyan? Nakakain na ba kayo ng mga gagamba dyan? Ano yan? Sinto-sinto ang putang inang yan. No? Sorry natatawa ako eh. Dumaan at lahat eh. Alam mo, maganda niyan. Pati yung mga PSG, pakamayin mo na lang din. Kamayan ka na lang. May nakita pa nga akong video, may tagapalakpak eh. Palakpak eh. Yung chubby na babae, palakpak kayo, dadaan na presidente. Sabi nga ako. Ayop yan. Ano ba namang klaseng eto sabi nga nung may napanood ako eh. This is the most hated administration. Hindi lang makaimik kasi alam natin merong fear factor na ginawa sila sa mga kokontra sa gobyerno. Meron silang fear factor. Ngayon nga lang yung gagawin nila, mantakin mo ito. Si Barbers. Ito si Barbers talaga. Dapat siya naging barbero na lang. Gusto ba naman pahingi ng franchise ang mga SOCMED platform? Alam niyo yung franchise, 'di ba? Yung franchise, yung kunwari network, ginagamit niya sa mga network eh, sa GMA, sa News 5, mga ganyan. Katulad nga nangyari sa SMNI, kahit labag sa batas, yung ginawa nila, pinatigil nila, 'di ba? Kasi humihingi ang mga network ng franchise mula sa Congress. Sila nagbibigay niyan eh. 'Di ba may balita pa nga tayo diyan, mga franchise for sale. Woy, alam ko yan. Alam niyo yung franchise for sale? Mga mayayaman bumibili sila ng franchise nila. Marami silang binabiling franchise. Tapos pag parang na yun eh, lumalago. Pag tumataas yung presyo, parang stocks. Ginaganon daw. Tapos ibebenta ngayon doon sa interesadong mga producer. Eto, may franchise na ako. Akin na itong franchise na to. Parang license yan eh. Ito, pwedeng gamitin to. Sama na ako sa korporasyon ninyo. Pwede na tayo magtayo ng istasyon. Ganon. Franchise for sale ang tawag dyan. Yung mga bali-balita dyan. This time naman, gustong pahingan ng franchise itong mga SOCMED. Itong Facebook, yung X, yung what they call this, TikTok. Gusto nila. YouTube, yung gusto nila pahinga ng gawa ng franchise. Ibig sabihin, lahat ng para mag-exist kayo, kailangan kayong humingi ng franchise mula sa Congress o sa House of Representatives. Ganun po. Kaya nga sabi ko, natatawa ako eh. Bakit to? Kasi kung hindi mo masunod yung gusto nila, kasi basically that's the franchise eh. Power yan ng Kamara. Ay patigil ang isang network. Kaya nga uto-uto yung mga network eh. Gusto nyo? Kaya nga tinanin nyo. That's the very reason bakit hinatulan o pinatigil o inusig ang SMNI. Kasi ito'y sa kanila. Tandaan ninyo, galaw ito ng mga bata ni Romualdez. Galaw ito ng Congress. Sabi? Parang ganito sinasabi nila eh.
subukan ninyong kumontra sa amin. Subukan ninyong lumaban sa amin. Subukan ninyong mag-criticize sa amin. Itutulad namin kayo sa SMNI. Akala ho siguro nila, mapapatahimik nila ang SMNI. Oo, mapapatahimik nyo sa Himpapawid. I mean sa free channel kasi yun ang kinukuha na ng franchise. Pero sa social media, hindi. Sa mga cable TV, hindi. Kung akala ninyo kaya nyo kaming patahimikin. Ngayon, social media na gusto nilang patahimikin, mga vlogger. Paano? Hindi nila kami mapatahimik. Ano ginawa ng mga kagrupo ko? Nagsampa sa Supreme Court, di ba? Antayin nyo pa. Kala nyo yan lang. There's more. Wait. There is more. Kaya akala nyo kasi matatakot kami. Meron kaming kinakapitang katotohanan at higit sa lahat, meron po kaming kinakapitang pangbatas. Oo, kaya nyong baluktutin yung mga batas. Kaya nyong paikot-ikutin yung mga batas. Pero meron pang Supreme Court na huling sandigan ng mga Pilipino. Naniniwala ako na ang Supreme Court, they will not judge according to colors. Hindi ho. Sa tingin namin may pag-asa ho sa Supreme Court. Kaya mga kababayan, kung sa tingin nitong mga ulul na mga congressman natin mapapatahimik tayo, ang ginawa ho nila, gusto nila magkaroon ng batas na magkakaroon na ng franchise ang social media platform. Facebook, Twitter. Hindi nyo mapipigilan yan. Mga kababayan, maniwala kayo. Kahit patigilin nyo Facebook, YouTube, parang ang tanga ho yung hearing kahapon sa totoo lang. Kawawa yung taga-Google Dahil wala yung mga vlogger doon, siya na pagdiskitahan, pati yung tax ng Google. Tanga-tanga talaga Tatawa ako Sabi ba naman doon, ilang advertisement ang inaano siya. Nagbabayad ba kayo ng tax sa advertisement? Alam mo, mga bobo talaga itong mga congressman natin. Magkano kinikita nyo sa mga kasi yun ang gusto nilang palabasin. Gusto nilang ipitin sa tax. Hindi nila alam, yung Google Philippines, dito lang yan, hindi naman yan na may hawak ng platform ng YouTube. Kami po, sumasahod sa YouTube America. Kaya nga nagbabayad kami ng tax sa YouTube America. Nasa yan kasi kumuha naman kayo na researcher. Nasa namin yan, parang kasunduan sa YouTube. Na bago dumating sa amin, kinakaltas na yung tax. Itong mga congressman natin masyado nagmamarunong talaga Gumawa naman kayo na researcher nyo. Hindi Google Philippines ang nagbabayad sa amin. Amerika Di ba yun ang importante na maunawaan natin. Tapos yung mga ads daw. Halimbawa, mag-a-ads ka. Saan ka mag-a-ads? Tanungin kita, kakausapin mo yung Google Philippines. Ulul, tatanga-tanga talaga kayo Hindi Google Philippines. Google Ads yan. Yan hawak ng Amerika. Doon sila nagbabayad. Through credit card yan, binabayaran doon. Yung mga nagpapa-advertise, doon yun. Yung mga lumalabas na advertisement dito na nakikita ninyo, parang awa na, wag nyo nang i-skip. Kasi dyan na nga lang nabubuhay yung mga vloggers Hindi, ito seryoso ito Ito tapatan to. Ang mga vloggers nabubuhay lang sa mga views. So wag nyo nang i-skip sana yung ads kasi yung malaking bagay sa amin yan. Okay? Kesa naman ang gusto nyo magbayad sa amin mga politiko. Yeah? Ayaw nyo na yung views na lang dito sa YouTube. At least, we can be independent on what we are saying. That's why, nagugustuhan nyo kami. Bakit to? Kasi we're being true. Galing sa puso namin. Hindi kami scripted. Pansinin ninyo, pag nagsalita ang mga vloggers compare sa social media, compare sa mainstream media, di ba sila scripted lahat? Kailangan on paper lahat ng sasabihin nila. Pag they exceed, mapapagalitan sila. Ang vloggers, hindi galing sa puso namin yan. Kasi nga wala nagdidikta sa amin. Only through the YouTube ads kami kumikita. And yan po ay Amerika. Di ba? Yun ang sinasabi natin. Etong mga congressman na to, ewan ko sa inyo.
Mag-research naman kayo. De, honestly sobrang nakakahiya kayong mga congressman kayo. I mean, magpapahiring kayo, wala man lang kayong kaalam-alam. Nung pinapanood ko to, alam mo, kahit yung mga kasama ko nanonood, natatawa sa inyo. Bakit? Kasi alam nila yung sistema ng YouTube eh. Kayong wala kayong kaalam-alam. Tapos ngayon, bibigyan nyo, kukuhanan nyo pa ng tawag doon, kailangan pa ng franchise. Alam mo, magiging baryotic tayo. Maniwala kayo sa akin. Paano pag iiwan tayo? Sabihin kaya ng Google, etong mga politiko sa Pilipinas, ang arte. O sige, alis na nga kami dyan. Pak! Hindi na tayo maka-access sa YouTube. Tingnan nyo. Mukha tayong tanga. Diba? Hindi, isipin nyo yun Paano kung makapag-isip sila? Alam nyo, grabe politika sa Pilipinas. Parang martial law na talaga. O sige, isa-sanction namin kayo. Hindi nyo na kami papanood yung YouTube namin, hindi nyo na mapapanood. Yung Facebook namin, hindi nyo na ma-access. Oh. Ano mangyayari sa atin? Ang dami dyan, maraming kaalaman na tututo. Ngayon, dapat bang i-discredit yung, baliwalain yung mga fake news? Hindi ho. Sabi ko nga sa inyo you want solutions of fake news? Make sure na nagfa-function yung real news. Yun lang ho yun Para malabanan ng fake news, labanan nyo ng real news. Hindi nyo malalabanan yan. It will appear. Hanggang kahit mawala lahat ng social media, it will still appear. Tanungin ko kayo, napigilan yung mga chismoso-chismosa? I-franchise nyo na rin ang mga chismoso-chismosa. Hindi, walang biro, barbers. I-franchise nyo na rin ang mga chismoso-chismosa. Hindi nyo kasi mapipigilan niya. Mawala man ng social media, nandyan pa rin ang mga chismoso-chismosa. Diba? Tuloy-tuloy pa rin po yan. So, paano natin mako-combat yan? The only best thing to do is to make sure that the government institution wag nating labanan, have an access to social media para meron silang nalalabas. Ito ang tunay. Alam mo paano nangyari yan? Nung panahon ni Pangulong Duterte, ganyan yung ginawa Instead of pag-initan yung mga social media dahil sa dami ng fake news na mga pinklawan, ang ginawa ko nila, nag-ano sila, real numbers, to make sure na malabanan ho yung fake news, may mga lumalabas. Kasi kahit to mga politiko, nagpe-fake news Yung bilang na namatay daw, peke yun. O kaya naglabas ng real numbers ngayon ang gobyerno. Yan ang totoo. Yan ang dapat. Tuloy natin to Good, kaugnay naman ng petisyong inihain sa SC para atasan ang Senado na magsagawa na mag-convene na agad bilang impeachment court. Sinabi ni Escudero na nakipag-ugnayan na sila sa Office of the Solicitor General para makapag-komento. Ang OSG daw ang tatayong abogado para sa Senado. Ruth? Camille, dyan sa mga pahayag ni Senate President Chis Escudero, may mga partikular ba siyang binanggit kung paano sila naghahanda para sa impeachment trial? Ruth, sa ngayon, inahahanda na raw ng Senado ang session hall kung saan gaganapin ang impeachment trial. Naghahanap na rin sila ng supplier para sa robe na susuotin ng mga senador bilang prosecutor. Sabi ni Escudero, oras na magbalik sesyon ng Senado sa June 2, doon natatalakayin ang mga aamyendahan sa impeachment rules. Ruth? Yan po ang Express Report ni Camille Samonte. Ayan, so ito mga kababayan yung balita. Ayan, ayan na ho yung balita na kung saan si Pangulong Duterte ay tatayo bilang abogado sa issue ho nito sa Supreme Court. Yung kanilang petition sa Supreme Court. Kasama po si Pangulong Duterte at si Lucas C. Carpio Jr. Ito yung balae daw ni Pangulong Duterte daw ito. So yan ang tumatayong petitioner ng Office of the Vice President na ipatigil ho yung itong impeachment dahil ito ay hindi dumaan sa tamang proseso. So kasama ho si Pangulong Duterte ng abogado. Ang tanong ngayon, kasi may mga nagtatanong ibig bang sabihin nito ay tatayong abogado si Pangulong Duterte sa impeachment? Aba, malamang sa malamang. Sa tingin ko,
tatayuhong abogado si BP Sara si Pangulong Duterte sa impeachment ni BP Sara Duterte. Sa tingin ko, siya po ay tatayong abogado diyan. Kasi nga dito pa lang maaring hindi ho siya yung mismong nagsasalita kasi pwede naman iba yung pero naandun lang siya nagpapayo doon sa mga iba pang nagbibigay ng instruction doon sa ibang mga abogado. Ito kaya nga siguro ito na yung first step. Ito na po yung first step ng pagsama niya, 'di ba? Ay yung pagpetition niya sa Supreme Court na itigil po yung impeachment. Ayan, ito pakinggan lang natin 'to. Maganda itong isang ginawa sinabi ni Chis Escudero. Ito, chotamate. Ito, ayan. So yun lang, sir. Parang as an argument, to raise that, to answer that argument na why would you treat it differently? Well, because nga, sir, na mayroong mga calls sa iyo, mayroong ni-raise sa Supreme Court, may mga letters sa iyo urging you to act on it. I don't define that as clamor. There are people asking for it. Isang libro namang sinabing naging clamor na yung isang kaso. May nakalagay ba sa definition ng clamor na dapat 5 kaso, o 10 kaso, 15 kaso, 20 kaso bago maging clamor? Isa pa lang yung kaso O ang sumusulat sa akin, 3 pa lang. Teka muna. Kailan magiging clamor? Ilang sulat? 3 pa lang 3 sulat, 1 kaso. Clamor na ba yun sa libro mo? Sa libro ko, hindi. Barado yung media. Kasi meron sinasabi yung media, alam mo yung ginagatungan ng media. There is a clamor na kasi sinasabi na nila Chis Escudero sa 30 sa June pa. Okay? Sinasabi ngayon ito, di ba may nagpetition? Then, simula na ngayon, mag-convene na kayo. May clamor na clamor na kagad yun. Yung sinasabi ni Chis Escudero, clamor na kagad yun. Ilan lang ba yun? Diba? 32 million ang bumoto sa Vice President. Yung clamor na sinasabi nyo, ilan? Wala pang 10. 4 lang yung sumulat. Pangalawa, babalik tanawan natin ng panahon ni Jesus. May clamor na pako siya sa krus. Hindi naman ibig sabihin nun, totoo, tama yun. Naging religious naman. Naging religious tayo. Naging religious tayo. Sabit din talaga itong media na to. Anong gusto mo? Yung pagiging religious ng tao, Sunday lang. Naging religious tayo. Para bagang, hindi tamang pag-usapan yan. Pag Sunday lang yan. Hoy! Ang paniniwala is nasa buhay yan araw-araw. Ito nga, ang ganda example ni Chis Escudero. Ito yung lagi ko sinasabi sa inyo to Di ba? Yung Vox Populi, Vox Populoy. Di ba yung mga ganyan-ganyan? Hindi ako naniniwala doon. Bakit? Marami. Doong panahon ni Kristo, marami at karamihan sumisigaw na ipako siya sa krus. Do you mean that's the will? Hindi ho. Ibig sabihin ba, dapat sundin natin yun? Although natupad dahil nga sa kasalanan ng tao. Dahil sa human sin. Kaya natuloy ang pagpako kay Kristo. Kaya alam mo, example na ho tayo. It doesn't mean maingay. It doesn't mean mas sumisigaw ang tao. Yan ang dapat nating sundin. Tapos sasabi, nabagyo religious tayo. So ano yun? Doon ako nabuisis sa komento ng babae. Tingnan mo pakinggan nyo. Libro ko, hindi Pangalawa, babalik tanawan natin ng panahon ni Jesus. May clamor na pako siya sa krus. Hindi naman ibig sabihin nun, totoo, tama yun. Naging religious naman. Naging religious tayo. Parang dirin-diri ka, Huwag ka magsisimba sa linggo, Dirin-diri ka dun, Huwag ka magsisimba! Dapat sa'yo itaboy sa simbahan, Ayaw mo religious, di ba? Huwag ka dito! Ayaw mo pag-usapan na reliyon, O ayaw mo maging basihan natin ang buhay ayon sa Biblia, Linggo lang pala gusto mo, Ano ka, Christian Sunday? O Sunday Christian? Mamili ka doon sa dalawa.
lang, sir. Tigilan yung clamor. Just to make it clear lang, sir. So parang malinaw lang, sir, ngayon, ang kikilalanin nyo lang na magkocompel sa inyo, Supreme Court. Alam ko namang sabihin kong hindi. Ikaw naman. And then, di ba, kahit pag magkaroon ng clamor, Sino ba kasi yung nagtatanong na yan? your definition of clamor, Supreme Court pa rin, sir, yung susundin nyo. Ang susundin namin kung ano ang tingin naming tama at dapat, hindi ko anong gusto ng mga may kulay at partisano ng mga grupo at tao, pabor o kontra sa impeachment. Ilang beses ko nang inuulit yun. Yung nagsampa ng kaso para i-compel kami, klarong tutol ayaw kay VP Sara at gusto na siyang ma-impeach. Yung nagsampa ng kaso ngayon, laban sa Kamara para questionin naman yung proseso ng Kamara, klarong Sa ito lang mga kababayan, simple lang sinasabi niyo, Chis Escudero. Idaan natin sa tama. Pag-isipan natin na maigi. Siguraduhin natin planchado. Bakit ba kasi nagmamadali? Utos ba sa inyo yan ni Speaker? Ate, ba't ka nagmamadali? Ano mang clamor yun? Isang tao lang yung nagpetition eh. Tapos 4 lang yung sumulat. Kano naging clamor yun? Pina-high blood mo ko eh. Tapos magagalit ka pa ngayon pag kumuha ng wisdom from the scripture. Te, huwag ka magsisimba ha. Huwag ka magsisimba talaga, te.